Pleasant morning, everyone. I am Kampa Christine Angel from BS Criminology-1. So I am discussing the rights of children based on PD number 603. So let's start. The PD number 603, or also known as Presidential Decree 603 or Child and Youth Welfare Code. It is approved on December 10, 1974 and took effect on June 10, 1975. No? So 6 months lang ito, exactly 6 months nung nag-effect. And also it is approved by our former President Ferdinand Marcos. So first, alamin muna natin what is child. So yung mga child po natin tinatawag, sila po yung mga under 18 years old. So 17, 16, 15 and below are our child or children. So first is Article 3. Article 3, Rights of the Child. All children shall be entitled to rights herein set forth without distinction as to legitimacy or illegitimacy, sex, social status, religion, political antecedents, and other factors. So, yung mga karapatan daw po ng mga kabataan dito na nasusulat dito sa article na ito ay pang kanila, no, hindi ito na wawala or without distinction, no. Kumbaga sinasabi is hindi ito nawawala whether legitimate ba sila or illegitimate na anak, whether yung kanilang kung ano ang kanilang sex or social status, religion, kung ano man ang kanilang religion, political antecedents, and other factors. No? So, yung i-discuss natin mamaya ng mga rights, no, para po yun sa lahat ng mga child. Hindi po yun nawawala yun whether kung ano man, sino man sila. So, before we start the rights of every children, so let's distinguish first the difference of legitimate child, illegitimate child, legitimated child, and adopted child. So, pag sinabi nating legitimate child is biological parents are married, born inside marriage. Kumbaga, pinanganak ka pagkatapos nilang ikasal. No? Pagkatapos nilang kinasal ng mga biological parents mo is pinanganak ka nila inside the marriage. So, pag sinabi natin namang illegitimate child is not totally married yung parehas mong biological parent. Kumpara, nagkaroon sila ng anak na hindi pa kasal. Hindi pa sila kasal. Then, legitimated child, ito naman yung mga tinatawag na, kunyari, ang mag-asawa is nagkaroon sila ng anak. Then, pagkatapos nilang magkaanak, tsaka pa lang sila magpapakasal. No? Nauna yung anak bago sila magpakasal. Kumbaga, born outside the marriage. So, that's we called them legitimated child. So, next is adopted child. So, pagdating naman po sa adopted child is juridical act through process of adoption. So, meron po tayong proseso sa pag-a-adopt. So, sino po ba ang mga nag-a-adopt? Diba, based on the K, ang may K lang sa mga ganyan is ang DSWD if hindi na kaya ng mga magulang or both side ng mga parents, ng mga family ng parents rather than is pinupuntahan po ang mga kabataan or mga child sa DSWD kung saan dito may nagpa-process ng adoption. So, generally, or general rule po na sinasabi is ang pag-a-adopt is hindi sila blood related. Pero meron namang ilan na true blood related. Kunyari yung tiyahin mo, adoptin ka, or yung tito mo or tita, di ba? So, under this adoption, we have two law under adoption, which is RA 8552, the Domestic Adoption Act, and also the RA 8043, the Inter-Country Adoption Act. So, first is, every child is endowed with the dignity and worth of a human being from the moment of his conception, as generally accepted in medical parlance, and has thereof the right to be born well. So, pagdating po sa mga bata is binagkakaloban agad natin sila ng dignidad at pagiging worth of human being the moment of his conception. Pag sinabi pong the moment of his conception, ang egg cell and sperm cell is nag-unite. Kumbaga po nag-fertilize na. So, in another term for conception is the beginning of life or start of life. Yung nasa sinapupunan pa lang ng mga
nanay, no? So, di ba, pag nakikita natin sila is weekly or monthly sila nagpapa-check up para lang ma-check yung mga sinapupunan nila. Kasi binibigyan na natin sila ng worth as a human being. Di ba, yung iba pang mga nanay is nagbe-bed rest or tumitigil muna sa trabaho or umiinom ng pampakapit para lang bigyan ng halaga yung mismong anak nila na nasa sinapupunan nila, no, para pagdating sa mga anak na sila, no, ilalabas nilang eyes or complete yung mismong baby na nasa sinapupunan nila. Kasi marami pa po ang pagkakalam ko is marami pa po yung iniinom like vitamins para din maging healthy si baby sa loob, and also yung mga pinagbabawal din naggawain like yung mga bisyo like pag-iinom ng sigarilyo, di ba, na nakakaapekto sa mga baby sa sinapupunan ng isang ina. So next is every child has the right to a wholesome family life that will provide him love, care, and understanding, guidance, and counseling, and moral and material security. So, lahat daw po ng mga bata ay mayroong karapatan na magkaroon ng isang buong pamilya na makakapag-provide sa kanya ng pagmamahal, pag-aalaga, at pag-iintindi. At pagdating din po sa guidance and counseling, kumbaga meron pong nagtutuwid sa kanya kung saan man siya, kung may mali man siya nagawa or may hindi dapat siya magawa, meron po sa kanya nagtatama na nandun palagi yung kanyang pamilya. And also, tinuturuan siya ng moral and material security. Kumbaga, binibigyan ng seguridad ang isang bata. No? So, the dependent or abandoned child shall be provided with the nearest substitute for home. So, sa mga dependent and abandoned child naman po is nagpo-provide dito yung mga nearest substitute from home. Di ba? Yung may mga, meron po tayong yung mga sa mga barangay, di ba? Yung mga abandoned child, yung mga dependent child, like also yung sa DSWD, di ba, sila yung mga namamahala sa mga bata na wala ng magulang or bilang isang independent na magulang. So, next is let's discuss the difference between dependent child and abandoned child. So, pag sinabi po nating dependent child is depend upon the public support. Ito po yung mga bata na nanghihingi na lang sa labas. Kumbaga, wala na rin silang magulang, kumbaga nanghihingi na lang sila ng support sa mga public. Then also, the abandoned child, ito naman po yung tinatawag na with no proper parental care or support. As in, wala na pong parental support or care ng mga magulang. So, under PD 603 or Presidential Decree number 603, at least 6 months without parental support, no, masasabi daw po nating abandoned child ang isang bata pag at least 6 months, kumbaga consecutive, straight 6 months na walang parental support. Then, na-amend ito ng RA 9523. Pinababa po ito, no, at least 3 months, no, sinabi na without parental support na matatawag na natin ng isang bata na abandoned child. One is every child has the right to be well-rounded development, help his personality to be, and he may become a happy, useful, and active member of the society. So, lahat daw po ng mga bata is may karapatan na ma-surrounded ng mga pagde-develop bilang isang personality. Kumbaga, magiging masaya yung isang bata or active siya sa member ng society. Kumbaga, welcome siya dito sa society upang ma-develop rin yung kanya-kanyang skill, no? So, pagdating po natin sa mga the gifted child, so, ito yung mga tinatawag natin yung mga matatalinong mga bata. Yung mga parang, mga bata pa lang is magagaling na, like yung mga gagaling sa math, pagdating sa, other subjects, no? So, sila yung dapat binibigyan daw ng opportunity na ma-encourage or ma-develop pa yung mga special talent na meron sila. And next one is the emotionally disturbed or social maladjusted child shall be treated with sympathy and understanding, shall be entitled to the treatment and competent care. So, ito naman po yung mga bata na parang may mga problem of true behavior. Kumbaga, sila yung hindi nila na agad yung mga problema, konting lang is nagagalit agad sila, no? Kailangan daw natin silang maintindihan and also bigyan ng treatment and
competent care para maramdaman din nila na meron silang nag-care sa kanila. And also, the physical and mentally handicapped child shall be given the treatment, education, and care required by his particular condition. Ito naman po yung mga bata na special child and also yung mga bata na meron po mga disability like may mga polio na hindi nakakapaglakad. So, dapat bigyan din po natin sila ng treatment and also ng education para din sa kanila, no, para maging ma-boost pa yung kanilang confidence and also yung kanilang skill pagdating sa kanilang sarili, no. So, nire-required po natin na yung particular condition, like yung para sa mga bulag or deaf, di ba, meron silang sariling education na inaano ang gobyerno. So, ito po yung mga different na ng mga child. This is the gifted child. Sinabi ko nga po na very brainy and all of maladjusted child, yung laging galit or problemado. Yung mabilis magalit nyo, no, hindi nila alam. And this is the handicapped child, yung sinasabi natin mga special, and also yung mga special needs, like yung mga may disability. So, under RA 11560, sinasabi nito na lahat daw po ng may mga disability is walang pwede sa kanilang duminay na education program pagdating sa kanilang disability, no. Sa lahat po ay merong karapatan, no. Next is health and healthcare. Every child has a right to balanced diet, adequate clothing, sufficient shelter, proper medical attention, and all the basic physical requirements of health and vigorous life. So, lahat daw po ng bata ay may karapatan magkaroon ng maayos na pananamit, healthy na pagkain, and also sufficient shelter. Kumbaga, maayos na tirahan. Kumbaga, dito nila na-feel na safe sila pag nandito sila sa lugar na to. And also, proper medical attention. Diba, may mga kabataan na binibigyan natin ng mga bakuna and vitamins. Diba, ang gobyerno nagbibigay ng libre. And also, the physical requirements of healthy and vigorous life. Next slide po is makikita natin ng healthcare program from the government. So, di ba, nakikita natin, minsan nagpapapiding sila, nagpapabakuna, nagpapapurga, and also, di ba, may mga ibang libre na dental, and other stuff na pang healthy para sa mga kabataan, no? So, under Republic Act 1148, or also known as Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act, para to sa anak at saka sa anak at sa magulang na nanay nung mismong bata, no, binibigyan sila ng halaga or binibigyan sila ng pang-nutrition, no, para maging maayos ang kanilang pangangatawan. And also the Republic Act number 11037, this established national feeding program for undernourished children in public school. So, yun yan, no, yung mga para sa mga bata na malnourished, yung mga kulang sa timbang, no, binibigyan ng gobyerno ng sapat na budget upang magkaroon sila ng pagkain, no, dun sa eskwelahan upang maayos man ang kanilang pangatawan at madagdagan ng kanilang timbang. So, next is every child has the right to be brought up in an atmosphere of morality and rectitude of their enrichment and the strengthening of his character. So, lahat daw po ng kabataan ay mayroong karapatan magkaroon ng atmosphere o nakakapaligiran niya na mayroong morality or mga may magagandang attitude, no? So, para maging maayos sila paglaki nila, no, ma-enrich or strengthening nila yung character nila, maging maayos silang bata, or paglaki nila is alam nila ang tama at mali, no, naiintindihan nila yung mga bagay na dapat nilang gawin or hindi nila dapat gawin. Next one is every child has the right to education commensurate with his abilities and to the development of skills for improvement of his capacity of serving to himself and his fellow men. So, lahat daw po ng child ay may karapatan na mag-aral kung saan correspond or commensurate means kunyari kung saan siya nakabilong yung abilities niya, like magaling siya magpiano, like magaling siya mag-aral ng mga iba't ibang lingwahe, no? So, dun dapat po daw siya nag-educate. Kumbaga, karapatan niya yon para
ma-develop yung kanyang skill at ma-improve pa yung capacity niya, no, para sa sarili niya and para rin sa mga taong nakapaligid sa kanya. So, under Republic Act 9155, all Filipino children a free and compulsory education in the elementary level and free education in the high school level. So, sinasabi po dito sa Republic Act 9155 is lahat daw po ng mga Pilipino na kabataan ay libre pagdating po sa elementary level and high school level para po ito sa mga public school. Ito po ay under ng government. Next po is, every child has a right to full opportunities for safe and wholesome recreation and activities, individuals as well as social, for the wholesome use of his leisure hours. So, ito daw po is sa mga kabataan ay may karapatang gawin yung kanilang mga gustong gawin, maglaro, gawin yung mga activity na gusto nilang gawin para makipag-socialize sa iba sa oras na libre sila, no? Kumbaga walang hadlang sa libreng oras nila. Kung meron silang time para maglaro at makisorso sa iba is ito po ay kanilang karapatan para rin para din ano yung kanilang individual through social, para masanay rin sila sa makisocial sa tao at makibagay sa mga tao. So, next one is, every child has the right to protection against exploitation, improper influence, hazard, and other condition or circumstances prejudicial to his physical, mental, emotional, and moral development. Kumbaga po, lahat ng kabataan ay may karapatan na protektahan natin sila against sa exploitation, improper influence, yung mga bad influence po na tinatawag, like this slide, no? Makikita natin yung mga improper influence, no, or bad influence, like kapag yosi or pag-iinom ng mga kabataan, no. Tandaan po natin, child po sila, under 18 po sila. So, pag tinawag po natin exploitation is taking advantage to someone or treating them unfairly in order to benefit of it. Kumbaga, ito yung mga bata ng mga abuses, ng pangre-rape, 'di ba? Kumbaga, taking advantage to them. Then also, pag sinabi po nating prejudicial, ito po ay harmful or influencing people unfairly. Kumbaga, sinasabi po dito na nahaharm po ang mga kabataan with their physical, mental, and emotional, and social, and moral development. Kumbaga, nakaka-apekto na sa kanila. Whether physical, nasasaktan sila, mental, or nakakapag-isip sila, nakakapag-anxiety na sila, whether emotional, kumbaga, nagkakaroon na sila ng depression, and social and moral development, kumbaga, natatakot na sila makiano sa mga tao, and pagdating naman po sa moral development, kumbaga, hindi na sila ganun ka ayos makisagot sa mga tao kung hindi sila marunong makisocial, like marunong na silang sumagot or nakakaapekto na, no. So, pagdating daw po dito, no, meron daw po tayong protection under Section 10 of Republic Act number 7610, or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, para po sa mga kabataan na nakakaranas ng abuse, exploitation, and discrimination. No, pinoprotektahan po natin sila. Pagdating dito sa mga bad influence, mga hazard na pwedeng makasama sa kanila, and other or circumstances na hindi nakakabuti sa bilang isang kabataan. Next is, every child has the right to live in a community and the society that can offer him an environment free from the pernicious influence and conducive to the promotion of his health and the culmination of his desirable traits and attributes. So, papagliin na lang natin, no? So, ang pinaka-rights po na itong ng mga kabataan is magkaroon sila ng safe place, no? Na makakaiwas sila sa mga bad influence, and also magagawa nila yung mga gusto nila. Yun lang po yun. Kumbaga, magkaroon lang sila ng maayos na komunidad, ma-offer yung mga gusto nila or magawa nila yung mga gusto nila, and also pagdating rin sa kanilang mga health is maging okay sila. So, next one is, every child has the right to care, assistance, and protection of the state. So, lahat daw po ng kabataan ay may karapatan na
maprotektahan or mabigyan ng assistant ng ating gobyerno, particular when his parent or guardian is fail or unable to provide with his fundamental needs and growth and development and improvement. Kumbaga, hindi na kaya ng mga magulang or guardian nila na palakihin sila or bigyan yung mga need nila. So, ang DSWD po, or the Department of Social Welfare and Development, is involved to child custody matter when there is a concern about child welfare such as abuse or neglect. Ito naman po DSWD, dito po pinupunta yung mga kabataan na naaabuso and also na neglect. So, ano po ba ang neglected child? So, neglected child is a failure of parent of a legal guardian to provide. So, ito po yung mga bata na merong mga magulang pero hindi na nila kayang ibigay yung pangangailangan ng mga anak. Like, for the reason of poverty, kulang sa pagkain, walang madadamit, or walang shelter, or hindi nila kayang pag-aralin yung mga anak nila when medical condition, no, hindi na rin nila kayang bigyan ng gamot pag nagkakasakit, and hindi nila kaya ng palakihin yung anak nila. So, tinatawag po itong neglected child. Kumbaga, napabayaan na bata kasi wala nang magulang. So, ito po ay inaano ng DSWD. Kumbaga, sila po ang kumukupkup sa mga batang neglected and also yung mga karanas ng abuse na kabataan. So, next is, every child has the right to an efficient and honest government that will deepen his faith in democracy and inspire him with the morality of the constituted authorities both in their public and private lives. So, lahat po ng kabataan ay may karapatan na magkaroon ng epektibo at totoong gobyerno na nakakapagpalalim ng kanilang faith or loyalty dun mismo sa gobyerno. Kumbaga, na-inspire sila, di ba? Pag nakita natin, yung mga kabataan, pag nakita natin yung gobyerno is maayos at maganda ang pakikitungo, is nabibuild din yung sa sarili natin as kabataan. So, meron lang din ako idadagdag, no? The NACCS, or First National Congress on Adoption and Alternative Child Care, building a league of ampon heroes for children. Ito yung mga tao dito, sila kumukuha na maampon yung mga bata na napabayaan, di ba nga? Ang mga gobyerno, kailangan nating gabayan ang mga kabataan na naambondo na and also mga napabayaan na. So, ito pong NACC, ito po ay kaakibat or kasama ng DSWD. Ito po ay under ng government. Last but not the least, every child has the right to grow up as a free individual in an atmosphere of peace, understanding, tolerance, and universal brotherhood, and with the determination to contribute his share to the building of a better world. Kumbaga, meron pong karapatan ng isang kabataan na mag-grow or tumanda as free or wala sa kanyang nangangapak na tao or walang may kakayanang pumigil sa kanya ng gusto niyang gawin. At magkaroon siya ng atmosphere of peace, understanding, tolerance, and universal brotherhood. Kumbaga, magkaroon siya ng nakapaligid sa kanya na maayos, no, na pakikitungo at maayos at tahimik na kapaligiran. And also with the determination to contribute his share to the building of a better world. Kumbaga, meron din siyang karapatan na i-contribute or i-share sa yung mga natutunan niya para rin sa mga kabataan at para magkaroon din tayo ng better world. So, under Republic Act 1188, Special Protection of Children in Situation of Armed Conflict Act, ito po yung pag nagkaroon ng gera dito sa Pilipinas, or hindi naman sana, no? Ang pinakauna po nating binibigyan ng halaga ay yung mga kabataan, 'di ba, kasama yung mga yung nanay, 'di ba, especially nanay, and especially yung anak at saka yung mismong nanay nung kumbaga nakapaloob po ito or under po ito ng batas na magkaroon tayo ng special protection sa mga child pagkaroon po tayo nagka-armed conflict dito sa
ating bansa. So that's all. Thank you very much. And again, I am Kamba Christine Angel P from BS Criminology-1. So I hope you learned something and thank you so much.